Nagising siya. Mahulog mula sa ganoong taas. Pwede ka bang gumising? Ang ginagawa namin, hindi malalantad, kaya ko siyang patayin ng isang beses. Pagkatapos ay marahil sa pangalawang pagkakataon. Alam ng lahat sa bahay na siya ay isang gulay. Bakit hindi natin siya mawala? Pinuri ka ng lalaki at sinabing napakatalino mo. Susunod, sinabi ng babae sa kanyang asawa na kung gusto mong sisihin ang iyong sarili, sisihin ang iyong sarili. Gaano ka walang kakayahan? Hindi karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Tham. Tapos sabi ng lalaki sa bata, huling beses na maswerte ka. Makakatakas. This time tutulungan kita. Foong Yen, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo. Nakakita ng bagay na hindi dapat nakita. Narinig ko na ikaw at si Shen Qingyi nagpakasal sa loob ng maraming taon. Hindi mo pa siya ginagalaw. Kaya hayaan mo akong gawin iyon. Magsaya ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Papalitan kita. Alagaan siya. Talunan. Hindi ako naniniwala. Hindi ka papatay. Sa pagkakataong iyon ay bumaba ang lalaki. Natuklasan niyang nakabukas pa rin ang mga mata ng lalaki. Napakalungkot ng lalaki sa mga oras na ito. Hindi ko ini-expect na ganito ang pakikitungo sa akin ng buhay. Pagkatapos ay sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Suntok ng maraming beses ng tuloy-tuloy. Pero pakiramdam niya hindi pa rin sapat ang laban niya. Tapos tumabi siya at kumuha ng vase. Tamang-tama sa ulo ng lalaki. Mamatay o hindi mamatay? Sapat na ba ang pinalo mo? Simula noon, okay ka lang ba? Binabayaran kita, ang mga bagay na ginagawa mo sa akin. Maglakas loob na gawin ito sa akin. Ayoko na talagang mabuhay. Bitawan mo ako. Anak ako ng pamilya Buck. Lakas ng loob na hawakan ako. Hindi ka bibigyan ng Rishi Group. Pamilya Buck. Langgam lang. Ang lakas ng loob mong takutin ako. By 2. Foong Viam, gusto mo bang mamatay? Bitawan mo si Mr. Bai. Masamang babae. Maglakas loob na makipagrelasyon sa likod ko. Itinulak pa ang kanyang anak hanggang mamatay. Hindi ka karapat dapat maging ina. Iwan mo ako. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako, Qingyi. Siya ay baliw. Hindi siya normal. Hindi lang niya gustong patayin si Mr. Bai. Pero gusto niya rin akong patayin. Foong Yen. Hayaan mo silang umalis. Siya ba? Foong Yen. Gising na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tham Tondi. Sa oras na ito, tapat na sinabi ng babae, sinabi ko na sa iyo. Isa siyang masamang lobo. Malamang namatay siya sa labas. Masaya kaming iuwi siya at alagaan. Hindi man lang siya nagpapasalamat. Gantihan ng puot ang kabutihan. Nagsalita din ang katabi niya. Hindi namin alam. Anong galit ang mayroon tayo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ginawa ko iyon dahil gusto ko siyang tulungan. Tumulong sa pag-aalaga sa iyo ng kaunti. Kasama rin ng babae si Boy. Magaling silang lahat at gusto kang tulungan. Bakit mo ito ginagawa sa kanila? Ang dalawang taong ito ay parehong gumawa ng masama sa akin. Pinahirapan nila ako. Gusto nila akong patayin, gusto nila akong tumahimik. Galit na sabi ng babae. Paano mo nasasabi yan? May konsensya ka pa ba? Paano ako mabubuhay para dito? Sisihin mo. Napakalupit niya. Foong Yen. Sobra-sobra ka. Yun lang. Iniligtas mo ang buhay ko. Tanggap ko ito. Lahat. Sims. Isang buwang nakoma si Fang Yan. Kagigising lang. Magsalita hindi alerto. Patawarin mo ako. Naghanap ako ng doktor. Foong Yen. Hindi mo alam yun. Hindi kanya pinaniniwalaan. Lagi kong tatandaan ang pangyayaring ito. Ano ang gagawin mo? Tumayo ka para sa akin. Ayokong sabihin. Huwag gumawa ng mga bagay na ganyan. Mangyaring tumayo dyan at hintayin mo ako. Mahal na guro, mga index ng katawan, lahat ay normal, at mas normal pa sa akin. Salamat Dr. Chen.
Sabay tayong umakyat. Bakit mo nasabi yan? Mayroon akong tunay na kakayahan. Bukas ay magkakaroon ng pagpupulong ng pamilya Shen. Huwag magdulot ng higit pang gulo. Alam ko, hindi ka gusto ng nanay ko. Maging sanhi ng kahirapan para sa iyo. Pero naniniwala ako, hindi niya ako sasaktan. Ang mga salitang ito ngayon, ayoko nang marinig. Feeling betrayed. Mas alam ko kaysa sa sinuman. Maniwala ka man o hindi. Nais kong ipaalala sa iyo. Hindi sila karapat-dapat sa iyong tiwala. Tham Tundi, iniligtas mo ang buhay ko. Fuong yan ako. Bibigyan ka ng mayamang buhay. Masayang masaya. Ikaw dyan. Nandito ka. Ang iba ay sumunod sa akin. Paano naman ako? Sa hindi inaasahan, si Fang Yan ay isang master. Hindi ko talaga alam kung gaano ako kalakas. Sino ang nagpadala sa iyo? Paumanhin. Hindi ko kaya. Sabi ng taong iyon. Sabihin mo o hindi. Patayin mo ako kung gusto mo. Alam ko, pinadala ka niya. Kahit hindi mo sabihin, alam ko rin kung sino iyon. Walang kwentang grupo. Gumastos ako ng maraming pera. Hindi pwedeng patayin. Swerte ba yun? Hindi patay. Kakaiba talaga. Hindi ko nakita yun kanina. Siya, posible ba iyon? Grabe talaga. This time siya, tulad ng pagiging ibang tao. Kahit bumagsak ka, kaya mo pa ring bumangon. Huwag kang mag-alala, Mr. Bye. This time hindi ko na kayang patayin. Pagkatapos ay iwanan ito ng ilang ulit. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Yakapin mo na lang. Hindi makatakas si Qingyi. Iyong kamay. Ito ay isang pagkakataon. Pagpupulong ng pamilya Shen. Kahit na ang pamilya Shen, friendly na panlabas. Sa katunayan, nakikipagkumpetensya sila sa isa't isa. Kung kaya mo para sa Qingyi. Sa lugar ni Mrs. Tham, kumuha ng suporta. Itong problema, nalutas ang kalahati. Ano ang ibig sabihin nito? Sa itaas ng pulong ng pamilya, lahat ng tatlong silid ay magagamit. Taunang ulat ng kumpanya ay ang pagpili, pamantayan para sa susunod na pinuno. Sa oras na ito, Mr. Bai, sumulong ka. Nag-aalok ng mga kontrata na may mataas na halaga, bilang isang regalo sa pakikipag-ugnayan. Baka matutuwa ang matandang babae. Ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Qingyi? Natural lang yan. Ako ay talagang, hindi ka sasaktan. Kailangan lang tumango si Mr. Tapos itong pangyayari, kahit anong pagtutol mo, wala nang saysay. Pagkatapos ay maghanda ka na. Maghanda ng magagandang bagay. Huwag kang masaktan. At ikaw, kailangan mo akong hintayin. Maghintay hanggang ikasal ako kay Tham Tundi. Sa oras na iyon, may lihay timo ka, pumasok sa pamilya Bai. Paano mo gustong maglaro? Sisirain kita. Hello guro, tayo. Gising ka na, lagi naming hinihintay yun. Lagi akong naniniwala. Yan ay, pagtataksil. Noon, ikaw, sumuko. Lokasyon ng Dragon Lord. Mag-isa, sumugod siya para lumaban. Pigilan ng daan-daan. Pumasok ang mga dayuhang sundalo sa ating bansa. Ngayon si Qin Chuan, ginawa kang traidor. Sa tingin ko siya ay isang traidor. Kailangan lang mag-order ng may-ari. Pangungunahan ko ang hukbo. Pumasok sa Langya Mansion. Patayin ang taong iyon. Wala na ang katawan. Huwag magmadali. Nakipagsabuatan si Qin Chuan sa mga tagalabas. Magiging napakasikip. Hintayin mo akong makabawi ng lakas. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tulong sa kanila. Oo. Ang pagkakakilanlan ng manugang ni Tham. Hindi masama. Para magkaroon ako ng sapat. Oras. Tulungan mo rin akong maghanap. 3 halamang gamot. Lunti ang damo. Kahoy na unicorn. Mabangong pulang sanga. Notify me kung may balita. Ang hinihiling kong imbestigahan mo. Paano ang pagunlad? Ulat. Malinaw na iniimbestigahan. Pinatay ang manugang ng pamilya Tham.
Itulak pababa ang bangin. At nawala. Ibinigay ko ito sa lahat. Lihim na paghahanap. Napaka-interesante. Nagkaroon ng meeting. Ang parehong mga tao. Malaki talaga ang mundo. Hindi nakapagtataka. Ang aking boss. Pinagpala ng Diyos. Ganyan ang buhay. Tham Tundi ay ang ikatlong anak ng pamilya Shen. Noong may sakit si Tham Truong Sin, kinuha ang negosyo ng pamilya. Bukas ang family meeting. Mga matatanda sa bahay na pinagsama. Pilitin si Tham Tundi na magbitiw. Pinalaya sa pamilya Shen. Si Tham Tundi ang taong nagligtas sa akin. Huwag hayaang may mangyari sa kanya. Tulungan mo ako. Maghanda ng regalo. Gusto kong maging siya ang sentro ng party. Bigyan siya ng masayang buhay. Sa oras na ito, sinabi ng babae sa lalaki na makakasama mo ako sa panahong ito. Masunurang tumango ang bata. Noon lang, lumabas ang panganay na babae ng pamilya Tham. Insulto siya sa pulong ng pamilya Shen. Nakapasok na ang lahat. Hindi kung ano ang walang hiya. Ang pagpupulong ay negosyo ng aming pamilya Shen. Ano ang status ng asawa mo dito? Anong ibig mong sabihin? Asawa ko siya, miyembro din ng pamilya Shen. Sinabi ni MS, Tham na siya ay kanyang manugang. Ang alam lamang kung paano mamuhay sa pamilya Shen sa loob ng maraming taon. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong sabihin na ikaw ay miyembro ng pamilyang Shen? Malinaw na iyan ay isang itinapon na bagay. Kami sa pamilyang Shen ay makakatulong sa iyo. Hindi compute. Ikumpara mo yan. Ngunit dapat kang maging masunurin. Nanay. Ang mga salita ay para sa pakikinig. At aso, gumamit lang ng stick. Ipaalam dito kung gaano ito kaganda. Sapat na iyon. Tia. Ngayon ay mahalagang araw. Huwag hayaan ang mga tao. Tawanan kami, kaibigan. Bakit mo nasasabi yan? Ako si Tham Tundi. Hindi katulad mo, isang taong magulo. Tham Tundi. Ikaw ang may problema. Tiyuhin. Huwag mo akong tawaging tito. Wala akong anak. Suwail na pamangkin. At kaya walang silbi, kung ikaw ay isang tagalabas. Binigyan kita ng leksyon. Tiyuhin. Halatang si Tingting at Tita ay ang isa sa mali dito. Sa tingin ko, malapit man o malayo, hindi rin dapat ganoon. Itong 2 taong ito ay miyembro ng Lian Shen Group. Lahat sila may boses. Sa iyong mga mata, meron bang grupo ni Shen? Suriin ang bar. Makinig ka sa tiyuhin mo. Kung tutuusin, kami ay isang pamilya. Dahil sa isang tagalabas. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo. Mabilis. Sorry tito mo. Tiyuhin. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi. Ito ay para sa iyo at sa iyong asawa. Iligtas ang iyong mukha. Sinamantala niya ang sakit ng tatay ko. Ginamit ng palihim. Mag-isip talaga. Wala ba akong alam? Magnegosyo ng magkasama. Ang nagwagi ay ang hari. Ang natalo ay ang kalaban. Maglaro ng gusto. Ano ang nangyayari kapag nandito ang papa mo? Hindi kailanman. Ano bang nirereklamo niya? Kung tutuusin, nawala kang kakayahan. Kapag nandito kayong tatlo, ano ang itsura ng tatay mo? Parang kayong tatlo. Degraded talaga. Mag-isa na. Blonde na babae. Tumayo at panatilihin ang iyong lupa. Akala ko Mr. Tham. Ipinanganak sa isang marangal na pamilya. Umasa ka sa sarili mo. Ngunit hindi naisip. Naging ganyan. Walang hiyang tao. Gustong magka-crush ng iba. Huwag umasa sa iyong sarili. Anong masasabi mo? Isang taong umaasa sa pamilya Shen. Samantalahin upang mabuhay. Anong mga karapatan mo? Sabihin mo sa harap namin. Samantalahin. Iniinsulto ang pamilya Shen. Emotionless talaga. At malamig ang dugo. Parehong pamilya. Si Shen Qingyi ay hindi katulad mo. Pagpaparaya sa lahat ng oras. Ngunit ikaw ay nagiging mas hindi makatwiran. Ang iyong pag-uugali. Sa tingin ko ito ay karapat-dapat para sa iyo. Wala kang karapatang sabihan ako. Hindi na ako tulad ng dati. Pagkatapos, kung mangyari ulit ito, kayo, pababa sa underworld. Ang buong mundo. Wala nang matitirhan. Ito ay, kilala ko si Puong Yen. Ay isang mahirap na tao. Kahit pumunta ako sa underworld. Ang manugang ni Shen Fang yan. Hindi karapat-dapat ang pangalang iyon. Mangyaring bawiin ang iyong pahayag. Sino ka? Ako. Nasa itaas ako.
Grupo ng 20 milyon. Batang Pangulo. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Ning. Ako ay ang fiancé ni Tam Dindin. Yuyu. Minvo. Narinig lang kita. Hindi kwalipikado si Tingting na makipag-usap sa iyo. Paano naman ako? Hindi ka man lang humawak ng isang baso ng alak. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong sabihin sa akin? Iyong buhay noon. Mahina na parang langgam. Tulad ng tasang ito. Nasira agad kapag nalaglag. Ang ilang mga tao, hindi lang incompetence, maging ang hitsura ng mga tao, katamtaman din.